Sa gitna ng kabi-kabilang alegasyon at kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy ngayon, binuksan sa mga vlogger ang mga compound ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, upang mabigyan sila ng pagkakataon na magsuri ng personal ukol sa mga issue. Pinaunlakan ni Pastor Apollo ang mga ito na maglibot, magtanong ng impromptu sa mga full-time miracle workers, saksihan at suriin ang kani-kanilang pamumuhay sa loob ng mga compound na ito. Una nilang nilibot ang kasalukuyang pangginagawa ng KJC Kingdom. First time ko makapasok kagabi doon sa Kingdom, yung kabisaya pa, abi-abi. No? Yung pag-welcome, pag-salubong sa amin ng mga tao, ramdam namin ba na itong mga taong ito mabubuti. So ito ang mga itinuro sa kanila ni Pastor. No? Kung nagawa nitong mga taong ito, dahil mula sa turo ni Pastor, maaaring ganun din, mas higit pa ang kabutihan ng pagkatao ni Pastor. Kaya ko siya sinuportahan. Sa kasunod na araw, umakyat sila sa Covenant Mountain and Paradise Garden Reed and Restored sa Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, kung saan nila nakilala ang ilan sa FTMWs ng KOJC. Dito nila nakilala ang ilan sa mga pangalan na dinawit sa umunoy mga pang-aabuso sa loob ng The Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa bogus witnesses ni Senator Risa Ontiveros sa mga nakaraang pagdinig sa Senado laban kay Pastor Apollo. Dito, nabigyan ng mga vlogger ng pagkakataon na magsuri at magtanong sa mga witnesses nang walang script kung totoo ngang may pagmamaltrato dito. Sinundan ito ng pagpunta nila sa napakagandang Glory Mountain. Dito umano nakita ng false witness na si alias Rene na nagbigay ng mga bagdang baril si Pastor Apollo kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Nandito rin ang mga naging kasamahan noon ni alias Rene na landscaper sa Glory Mountain at nagpakilala kung sino at ano ito dito. Sino kuya sa inyo dalawa? Dito yung natutulog si Pastor. Nakasuporta ako kay Pastor Kibuloy dahil una sa lahat, ang pinaglalaban namin dito is press freedom. Kasi naaapakan na po eh. Ito po yung helipad. Dito po naglalan yung chopper. So, yung sinabi ni Alias Rene, nandito si Pastor at may dalang bag at papunta natin sa mansyon. Pakitingin na lang kung saan yung mansyon. Di po tayo rito member ni Pastor Apollo Kibuloy. At nagpapasalamat nga po ako kasi bilang isang independent vlogger, napagbigyan po tayo na masilip po natin at makita po natin kahit papaano, malaman din po natin kung ano po yung side naman po nila. Sapagkat may mga lumabas po na mga investigasyon, ang naipakita lang po, yung side lang po ng mga nag-aakusa kay Pastor Kibuloy. Gusto namin yung pantay na hustisya na makamtan ng bawat mayaman man, mahirap man. So, kaya pumunta po kami dito sa Glory Mountain para personal na malaman kung totoo yung sinasabi ng alias Rene. So, base po sa nakita po namin dito, from the start, dun sa baba, may helipad. Dun pa lang, naghanap na ako ng mansyon. So, wala akong nakitang mansyon. Hanggang nakapunta po kami dito sa pinakadulong ito. Well, wala rin ako nakitang mansyon. Well, may nakita akong tent, nandito. Pero, hindi naman mansyon to, kubo to. So, ibig sabihin ito, ang pagpunta po namin dito para po imbestigahan natin kung may katotohanan yung ginagawa ni Senator Hontiveros diyan sa Senado, yung paratang kay Pastor Kibuloy. So, maliwanag po sa amin, tama po ang pinaglalaban namin na talagang sinungaling itong witness ni Senator Hontiveros. Teka, look at this. Kung may tinatago si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ka papupuntahin dito. Hindi niya papakover ito, papakita. So meaning, wala siyang tinatago. Medyo sa edad ko na ito, ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong lugar. Mayroon palang ganitong lugar, no? Bukod sa maganda ang klima, malamig, napakaraming mga puno, maraming pine tree. Tapos yung mga bulaklak dito, napaka-ayos, napaka-systematic. Yung mga tao, mukhang wala naman akong nakitang minamaltrato dito. Ito lang yung sarili ko lang pagtingin nung nakarating po ako dito. No holds barred din na sinagot ni Pastor Apollo ang kani-kanila mga katanungan kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang vlogger na si Lord Byron Cristobal o mas kilala bilang Banatbay na hayagan noong naging kritiko ni Pastor Apollo ay ang siyang pinakauna nag-post sa social media hinggil sa pagkikita nila ng butihing pastor. Nandito po tayo para suportahan po si Pastor Kibuloy.
Doon sa panawagan niya po na maging patas lang. Ang atin naman po hindi natin sinasabi na si Pastor Quiboloy ay walang kasalanan o di kaya may kasalanan. Ang importante po patas. Actually, alam nyo, nung tinitimbang ko nga yung dahilan kung ba tayo sumuporta dito, alam nyo, sapat na po para sa akin. Yung tulad din po na sinabi ni Senator Robin, yung kanyang pinaglalaban tungkol sa ating mga rebelde. Alam nyo, eto, lagi ko sinasabi to sa aking live na SMNI lang talaga ang tumayo para labanan itong rebelde na napakahirap po. Alam naman ho natin yan. Dekada na ho silang nanggugulo sa ating bayan. Dekada na ho silang talagang nang-aabuso ng ating mga kababayan. At mahirap lumaban dito sa mga rebelde na ito. Pero gayon pa man, si Pastor Quiboloy matapang na hinarap po ito. At naniniwala ako na isa ho ito sa dahilan kung bakit ho pinipilit itumba ho si Pastor Quiboloy. Kaya nandito tayo para lumaban din, tumulong din, sumuporta sa pinaglalaban ni Pastor Quiboloy. At bago sila umalis, nag-ikot sila ng personal kasama si Pastor Apollo sa ilang mga pribadong lugar sa KJC Central Headquarters. May transparency sa laman lahat. Upang mapatunayan na walang anumang itinatago ang KOJC at handa nitong sagutin sa korte ang mga pinupukol na mga akusasyon at kaso. I always respect yung ibang reliyon. Naaalagaan ni Pastor Quiboloy lahat ng kanyang workers, provided lahat, yun po ay malaking bagay. Kaya nga yung nakita ko yung eskwelahan kahapon, napakaganda po ang ganda ng school. Pero yun libre. At ang maganda nun, sinabi sa akin, yun ay pwede sa outsiders, hindi sa members. So kung napapag-aral ni Pastor Quiboloy yung mga outsiders, palagay ko ay kaya niyang pag-aralin yung mismo miyembro niya. Ang hindi ko makalimutan na sinabi ni Pastor, gumawa lang ng mabuti sa kapwa. Tumulong sa kapwa tulad ng ginagawa niya ngayon sa mga full-time worker sa Kingdom of Jesus Christ. Kasi etong ganitong sinisira na siya, pero etong mga naririto, kahit yung mga nasa labas na ng mga ex-worker na lang sila ngayon, nagsasabi sila ng totoo na si Pastor mabuting tao. Kasi yun naman talaga ang naranasan nila noong sila ay nandito pa, full-time worker pa, hanggang sa paglabas nila, ex-worker na lang sila, dala-dala pa rin nila yung mga alaala sa kabila ng kabutihan ni Pastor. Bilang isang political vlogger, ginawa ko po itong personal na laban kung ano po ang nangyayari kay Pastor Quiboloy. Personal na laban dahil lahat ng source na kinukuha ko po sa pagbablog ay galing po sa SMNI. Para sa akin, bilang isang Pilipino na sa demokrasyang bansa ho tayo, bayani sa akin si Pastor Quiboloy. Bakit bayani? Base po sa aking sariling pananaliksik at base sa aking personal na knowledge sa pagkakilala ko po kay Pastor Quiboloy, ay marami po siyang tinulungang mga Pilipino na hindi nagawa ng mga politiko. Ang laban na ito ay hindi kaya ng isang ordinaryong Pilipino. Ang paglaban sa komunistang grupo ng CPP, NPA, NDF. Dito ako bumilib kay Pastor Quiboloy na dapat ang ginagawa ni Pastor Quiboloy sa pagtuligsa sa mga komunistang grupo ay ginagawa dapat yan ng nasa gobyerno. Kaya ho ako ngayon sumuporta kay Pastor Quiboloy dahil tinitingnan ko rin ho yung utang na loob na ginawa ni Pastor Quiboloy sa ating pinakamagaling na presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Previously, we have a lot of reservations and marami rin kaming questions as well as yung mga viewers namin regarding yung leadership ni Pastor and the church and yung community. So, pagpunta namin dito, even if meron kami mga negative mga statements before kay Pastor, ang pinaka gusto kong ginawa niya is instead of answering those dun sa mode na ginagawa namin, which is vlogging or in video, pinapunta niya kami dito, invited us here para ma-experience namin, makita namin sa mga sarili namin
etong kung gaano ka organized and gaano ka kaganda and ka-respectable itong Kingdom of Jesus Christ. Marami kaming mga tanong, informations na gather, yung mga halos lahat ng mga questions ko personally and yung mga viewers ko masasagot ko na. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondehat, SMNI News.